Isang tanyag na designer at modelo si Ara Avila. Hindi lang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Masasabi niyang perfect ang buhay niya. Lalo na nang alukin siya ng kasal ng kanyang kasintahang si Jeffrey Arevalo, na tinaguriang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Ngunit, ang masaya at perpektong buhay ni Ara na madalas kainggitan ng lahat ay nagbago nang nahuli niyang pinagtaksilan siya ng kasintahan. Masayang lumabas sa paliparan si Ara. Excited siyang umuwi dahil balak niyang isorpresa ang kanyang nobyo. Kaarawan nito ngayon at hindi siya nagpasabi na uuwi ito. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kondominium kung saan nakatira si Jeffrey. Napakaswerte niya kay Jeffrey. Dahil kahit mahigit 1 taon simula nang mag-propose ito sa kanya, ay hindi siya nito pinipressure sa kanilang kasal. Ito pa ang nagsabi, nahahayaan muna siya nitong gawin ang anumang gusto niya bago sila magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Kaya naman, gusto niyang bumawi dito. Mahigit 1 buwan din siyang nabalagi sa Paris para sa kanyang fashion show. Nang nakarating si Ara ng kondominium na pag-aari din ng pamilya ng kanyang kasintahan, agad siyang nagtungo sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang unit nito. Pagdating ni Ara sa harapan ng pinto ng unit ng binata, nasa po niya ang kanyang dibdib nang maramdaman ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bagay na bago lang sa kanyang pakiramdam. Pinilit niyang baliwalain ang nararamdaman at tuluyang binuksan ang pinto gamit ang susi na ang kasintahan mismo ang nagbigay sa kanya. Ang estrangherong pakiramdam na nararamdaman ni Ara kanina ay mas lalo pang tumindi kasabay ng paglobo ng kanyang ulo nang makita ang mga gamit pang babae na nakakalat sa sahig. Alam niyang hindi sa kanya ang mga iyon. Sinikap ni Ara marating ang pinto ng silid kahit halos hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung paano niya bubuksan ang pinto. Ang dami ng tumatakbo sa kanyang isip ng mga oras na yon. Hanggang sa tuluyang tumambad sa kanyang harapan ang kasintahang si Jeffrey na natutulog sa kama katabi ang isang babae. Magkayakap ang mga ito habang walang pang itaas na damit at natatakpan naman ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan. Biglang sumalak ang dugo ni Ara sa ulo at galit na lumapit sa mga ito. Malakas niyang hinaklit ang kumot na nasa katawan ng 2 nilalang. Mga walang hiya kayo! Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Ara. Anong... Babe? Bakas ang pagkataranta sa mukhang bulalas ni Jeffrey. Nagkukumahog itong bumangon at pinulot ang sariling saplot at isinuot habang ang babaeng katabi nito ay nakangiti ng nakakaloko at nakuha pang suklayin ang buhok. Pakiramdam ni Ara ay sinaksak ang kanyang dibdib nang makilala ang babae. Walang iba kundi si Cheska. Isa ding modelo na naging malapit sa kanya. Pero wala nang masasakit pa nang makitang tanging underwear lang ang natitirang saplot sa katawan ng mga ito. Patunay na may nangyari sa mga ito nang nagdaang gabi. Babe! Nauutal na sambit ni Jeffrey at ang kangyayakap kay Ara, pero mabilis umiwas si Ara habang umiiling. Kailan pa? Kailan pa, Jeff? Kailan mo pa ako niloloko? Tanong ni Ara, kasabay ng paglandas ng masaganang luha sa magkabila niyang pisngi. Babe, mali ang iniisip mo. Magpapaliwanag ako. Natatarantang sagot ni Jeffrey. Alin ang mali? Kitang-kita ko na magkatabi kayo sa kama at parehong walang saplot. Ano ang gusto mong isipin ko? Nawala lang to? Umiiyak na tanong ni Ara. Hindi sumagot si Jeffrey. Nalilitong napahilamos na lang ito sa sariling muka nang walang maisip na sasabihin sa kasintahan.
Well, hindi ka nagkakamali sa mga nakita mo, dear? May nangyari sa amin ng nobyo mo at maraming beses na itong naulit. I'm sorry, akala ko matagal mo nang alam ang tungkol sa amin. Nang uuyam, nasingit ni Cheska na ngayon ay nakabihis na. Cheska, paano mo nagawa sa akin to? Bakas ang sama ng loob na tanong ni Ara. Oops, sorry, hindi mo kasi natatanong. Lahat ng meron ka, gusto ko. Magpasalamat ka na lang dahil ang asawa mo ang pinakagusto ko sa lahat ng meron ka. Kaya siya ang una kong kinuha sa'yo. Nagpupuyo sa galit na napasinghap si Ara. Hindi mo ba ako tatanungin kung gaano na kami katagal? Tanong pa ni Cheska. Cheska! Nagbabantang tawag ni Jeffrey, pangalan ng babae. Well, matagal na. Simula nung nawalan ka ng oras sa kanya, sa akin na siya pumunta. Ani Cheska habang nakangisi kay Ara. Muling natahimik si Ara. Akala niya ay ayos lang ang lahat kay Jeffrey. Pero bakit may ganito? Niloko siya nito. Babe, huwag kang maniwala sa kanya. Please, hindi totoo ang mga sinasabi niya. Sa akin ka lang maniwala. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Maniwala ka. Wala akong alam. Nakainom ako kagabi. Kasama sila Lester. Pero hindi ako lasing. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Paliwanag ni Jeffrey. Pero isang malakas na sampal ang naging sagot ni Ara. Jeffrey, hindi ba't ito ang matagal na nating hinihintay? Ang malaman ni Ara ang lahat para magsama na tayo. Tumahimik ka. Baliw ka na, Cheska. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Wala tayong relasyon at kahit kailan, hindi ako nagka-interes sa'yo. Umuusok sa galit na sagot ni Jeffrey. Ikaw, Ara, mas paniniwalaan mo pa ba ang fiancé mo kaysa sa nakita mo? Lalaki yan at may pangangailangan na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Magtataka ka pa ba kung nagawa niyang iputan ka sa ulo? Patuloy pang panlalaso ni Cheska sa isip ni Ara. Walang hiya ka! Napakawalang hiya mo! Pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang parang kapatid. Pero inahas mo pa ang nobyo ko! Nang hindi na nakapagpigil, ay galit na sigaw ni Ara bago sinugod si Cheska. Malakas niya itong sinampal. Hindi ko inahas ang fiancé mo? Siya ang kusang lumapit sa akin dahil wala kang kwenta at sarili mo lang ang iniisip mo. Galit na tugon ni Cheska at sinampal din si Ara. Ikaw ang walang kwenta! Wala kang utang na loob! Sagot ni Ara bago sinugod si Cheska. Malakas niya itong itinulak sa pader. Nang hindi pa siya nakontento, lumapit siya kay Cheska at marahas na hiniklas ang buhok nito. Napaiyak sa sakit si Cheska, pero hindi ito nagpatalo. Gumanti ito ng sabunot kay Ara at nagsabunutan sila hanggang sa gumulong sila pareho sa sahig. Cheska! Ara! Tama na yan! Awat ni Jeffrey na hindi alam kung ano ang gagawin. Nang parehong napagod sila Ara at Cheska, saka lang sila huminto sa pagsasabunutan. Niyakap ng mahigpit ni Jeffrey si Ara para protektahan. Noon na kusang bumagsak ang mga luha ni Ara. I'm sorry. Maniwala ka. Hindi ko talaga alam ang mga nangyari. Umiiyak ring saad ni Jeffrey. Tama na, Jeff! Huwag mo nang bilugin ang ulo ng babaeng yan. Aminin na natin sa kanya na matagal na natin siyang niloloko. Mataray na saad ni Cheska. Huwag kang maniwala sa kanya. Di ko alam ang mga sinasabi niya. Pakiusap ni Jeff. At saka kinuha ang baba ni Ara at inangat para magtama ang kanilang mga mata. Galit na binaklas ni Ara ang mga kamay ni Jeff at umiiling na lumayo sa lalaki. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Kitang-kita ko kayo, Jeff. Panaghoy ni Ara at mabilis na tumalikod. Malaki ang mga hakbang na lumabas siya sa unit nito. Hahabulin pa sana ni Jeff si Ara,
Pero pinigilan siya ni Cheska. Ara! Tawag ni Jeff sa dalaga. Saan ka pupunta? Susundan mo siya? Mataray na tanong ni Cheska. Wala kang pakialam. Pwede ba? Tumigil ka na sa kapraningan mo. Alam mo na kahit kailan, hindi kita nagustuhan at hindi kita magugustuhan kahit kailan. Galit na sagot ni Jeffrey. Hindi na mahalaga sa akin kung magustuhan mo ako o hindi. Sapat na sa akin ang mga nangyari kagabi. At ngayon, at nakakasiguro akong magiging akin ka, Jeffrey. Desperadong sagot ni Cheska. Baliw ka na nga talaga. Ipagdasal mo na walang masamang nangyari kay Ara. Dahil kung hindi, baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Galit na banta ni Jeffrey at mabilis na tumakbo palabas. Ara! Tawag ni Jeffrey nang makitang papasok sa elevator ang kasintahan. Lalo lamang binilisan ni Ara ang kanyang kilos at tuluyang isinara ang pinto. Hinihingal na paulit-ulit pinindot ni Jeffrey ang boton ng elevator. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi na ito muling bumukas. Nang mapatingin siya sa kanyang private elevator, nagmamadali siyang pumasok doon at pinindot ang ground floor. Nang narating ni Jeffrey ang ground floor, nagmamadali siyang lumabas. Wala siyang pakialam sa itsura niya kahit pa nga ilan sa mga empleyado nila ang tumitingin sa kanya. Ara, please, mag-usap tayo. Pakiusap ni Jeffrey at kinuha ang isang braso ng dalaga. Galit na hinarap ni Ara ang lalaki at saka malakas na sinampal. Huwag mo na akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo. Umiiyak sa galit na singhal dito ni Ara. Ara, please, mali ang mga nakita mo. Nagsusumamo na sagot ni Jeffrey. Pabayaan mo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. Mahinang saad ni Ara. No, Ara, hindi ka pwedeng umalis. Mag-usap tayo. Gusto ko mapag-isa, Jeffrey. Please. Sige, hahayaan kita ngayon. Pero ngayon lang. Hindi na sumagot si Ara at humakbang na papalayo sa lalaki. Pero muli itong lumingon nang may maalala. Happy birthday nga pala. Luhaan ang mga matang bati ni Ara. Napailing na lang si Jeff nang maramdaman ang guilt sa kanyang puso. Alam niyang nag-effort pa ang dalaga para umuwi at sorpresahin siya, pero nasaktan lang niya ito. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya kung paano nangyari ang lahat. Sorry. Mabigat ang dibdib na tugon ni Jeffrey. Iyon lang at tuluyan nang tumalikod si Ara. Sa halip na bumalik sa kanyang unit, sa admin ng building nagtungo si Jeffrey. Gusto niyang malaman kung ano ang mga nangyari kagabi. Pasensya na po, sir. Pero mukhang may nagsabotahe po ng mga CCTV, kaya hindi nakunan ang mga oras na sinasabi niyo. Paliwanag ng lalaking nagbabantay sa monitor. Galit na hinilamos ni Jeffrey ang kanyang muka, diretso sa kanyang ulo, bago hinarap ang lalaki. Paano nangyari yun? Galit na tanong ni Jeffrey. Mahigpit ang kanilang security at tadtad ng CCTV camera ang paligid ng kondominium. Pero paano nasabotage sila ng ganon? Hindi ko rin alam, sir. Pasensya na po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Magsasagawa po kami ng investigation tungkol sa nangyari. Takot na paliwanag ng lalaki. Wala nang nagawa pa si Jeffrey at nagpa siya nang umalis. Kung ganon, pwedeng sinadya ni Cheska ang lahat. Nang maalala ang babae, nagmamadaling tinungo ni Jeffrey ang kanyang unit para kausapin si Cheska. At doon ay naabutan niya itong palabas na sa kanyang silid. Anong ginawa mo? Mariing tanong ni Jeffrey at mahigpit na hinawakan ang isang braso ng babae. Dahilan para mapaigik ito sa sakit. Jeff, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Bakit ginawa mo ang lahat ng to? Galit na tanong ni Jeffrey. Ano bang pinagsasabi mo? Pareho nating gustong mangyari ang lahat ng ito. Sagot ni Cheska na lalong ikinagalit ni Jeffrey.
Galit na sinunggaban ni Jeffrey si Cheska at mariing sinakal sa leeg. Tumigil ka na sa kabaliwan mo! Galit na sigaw ni Jeffrey. Kahit inuubo na si Cheska, ay nakuha pa rin itong ngumiti ng mapang-asar. Wala pa sanang balak si Jeffrey bitawan ang babae. Kung hindi lang niya nakita ang nangingitim nitong mukha at ang paghahabol nito ng hininga. Tila nahimasmasan na agad lumayo sa babae si Jeffrey. Umalis ka na! At huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan! Utos ni Jeffrey at saka padaskol na binitawan si Cheska kaya natumba ito sa sahig. Bakas ang paghihirap sa mukhang tumayo si Cheska at nagmamadaling lumabas. Nang nasa labas na si Cheska, isang matalim na tingin ang binigay niya sa nakasarado ng unit bago umalis. Ha! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, Jeffrey Arevalo? Galit na galit nitong saad sa isip pero maya-maya lang ay sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito na tila walang nangyari. Dumaan ang isang buwan, hindi tumigil si Jeffrey sa panunuyo sa kasintahan. Paulit-ulit siyang nagpapaliwanag dito. Maging ang pananabotahe sa mga CCTV ng gabing kasama niya sa higaan si Cheska ay sinabi din niya kay Ara. At pinatunayan niya dito na walang katotohanan ang mga kasinungalingang sinabi ni Cheska. At sigurado ay iyon ang dahilan ng unti-unting paglambot ng puso ni Ara sa kasintahan. At ngayon ay nagsisimula na silang ayusin ang nasira nilang relasyon. Maraming salamat dahil pumayag kang lumabas tayo ngayon. Pasasalamat ni Jeffrey sa dalaga. Narito sila ngayon sa isang mamahaling restaurant kung saan nila piniling kumain at mag-usap. Paano ba naman kita tatanggihan? Noong nakaraan mo pa ako kinukulit lumabas. Nakairap na tugon ni Ara. Siyempre, kailangan mo yatang bumawi sa akin. Nakangiting tugon ni Jeffrey bago kumindat sa kasintahan. Excuse me? Kunway nagtataray na sagot ng dalaga. Joke lang. Sorry nga pala ulit at salamat dahil naniniwala ka na sa akin. Seryosong wika ni Jeff. Matagal na tayong magkarelasyon. Marami na tayong pinagdaanan at kilala na natin ang isa't isa. At alam kong hindi mo ako magagawang lokohin. Kaya mula ngayon, hinding-hindi kita bibitawan. Madamdaming tugon ni Ara. Salamat. Siya nga pala. Total, engaged na tayo. Kung papayag ka, gusto ko sanang asikasuhin ang pagpapakasal natin sa lalong madaling panahon. Teka, sigurado ka ba? Biglaan naman yata. Nag-aalinlangang saad ni Ara. Naisip ko lang na mas mapapalagay ang loob natin kung kasal na tayo. Gusto kong lumagay na tayo sa tahimik. Baka kung ano pa ang gawin ni Cheska para maghiwalay tayo. Paliwanag ni Jeffrey. Hindi mo kailangang matakot sa bruha na yon. Unless may namamagitan talaga sa inyo. Nanunukat ang tingin na tugon ni Ara. Walang namamagitan sa amin. Hindi ko kaya pagtaksilan ka. At alam kong alam mo yan. Seryosong tugon ni Jeffrey. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero sunod-sunod pa ang fashion show ko next month. But don't worry. After ng lahat ng to, pwede na nating asikasuhin ang tungkol sa kasal natin. Talaga ba? Salamat, babe. Masayang saad ni Jeffrey at niyakap ang kasintahan. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa hanggang iserve ng mga crew ang kanilang order. Let's eat. Ani Jeffrey pagkatapos asikasuhin ang pagkain ni Ara. Thank you. Masayang tugon ng dalaga. Habang kumakain ay matamang pinagmasdan ni Ara si Jeffrey. Mahal na mahal niya ito at nararamdaman niyang ganon din ito sa kanya. Sa 8 taon nilang relasyon, ni minsan ay hindi siya nito nagawang lokohin. Kahit maraming babae ang nagkakandara pa na mapansin nito.
Bukod kasi sa nagmula ito sa isang mayaman at kilalang pamilya, nakilala din si Jeffrey sa galing nito sa pangangasiwa sa mga negosyong naiwan ng mga magulang nito. Kaya sa edad nitong 30 ay tinagurian itong pinakabatang bilyonaryo. Idagdag pa ang malinis na record nito pagdating sa pakikipagrelasyon. Anong iniisip mo? Maya-maya ay untag ni Jeffrey kay Ara nang makita itong malalim ang iniisip habang nakatingin ito sa kanya. Wala. May naalala lang ako. Humugot ng hangin sa dibdib si Jeffrey bago kinuha ang isang kamay ng dalaga at dinala iyon sa kanyang mga labi. I'm sorry. Usal ni Jeffrey nang mahulaan kung ano ang tumatakbo sa isip ni Ara. Huwag mong isipin yon. Pinatawad na kita. Pero alam kong hindi ganun kadali para sa'yo ang kalimutan ng mga nangyari. Sana maniwala ka sa akin. Wala talaga akong alam sa mga nangyari ng gabing yun. Wika pa ni Jeffrey habang panakanakang hinahalikan ang kamay ni Ara. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Ani Ara. Thank you. Masayang sambit ni Jeffrey bago lumapit sa kasintahan at niyakap ito ng mahigpit. Sandali ding naglapat ang kanilang mga labi. Hindi pa sana hihinto ang dalawa sa kanilang paghahalikan pero may narinig silang komosyon mula sa labas ng silid na kinaroroonan nila. Jeffrey! Ara! Walang hiya kayo! Galit na sigaw ni Cheska na tuluyan nang nakapasok sa VIP room kung saan naroon ang dalawa. Walang pakialam na nagsisigaw si Cheska kahit pinipigilan ito ng ilang crew sa resto. Cheska? Ano na naman ba to? Naiinis na tanong ni Ara at saka matapang na hinarap ang babae. Magtatanong ka pa? Akala ko ba binitawan mo na ang lalaking yan? Bakit magkasama kayo ngayon? Cheska, baliw ka na nga talaga. Pwede ba? Umalis ka na at huwag kang mag-iskandalo dito. Galit na utos ni Jeffrey. Ligang aalis ako dito. Pero dapat, kasama ka. Cheska, ano ba? Nakakahiya ka. Ani Ara na nagpipigil na galit. Ano pang nakakahiya? Ikaw ang dapat mahiya dahil nakipag-date ka sa ama ng anak ko. Sagot ni Cheska na parang bombang sumabog sa pandinig ni Ara at Jeffrey. Ano ang sinabi mo? Nauutal na tanong ni Ara na siyang unang nakabawi. Nakangiting kinuha ni Cheska ang ultrasound result sa bag nito at iwinigayway sa harapan ng dalawa. Tama ang narinig mo. Buntis ako at si Jeffrey ang ama. Here, tignan mo. Mataray na sagot ni Cheska at pinagduldulan sa mukha ni Ara ang papel. Hindi makapaniwala na tumingin si Ara kay Jeffrey na nooy hindi rin malaman kung ano ang gagawin at sasabihin. Cheska, please, stop this nonsense. Alam nating dalawa na walang nangyari sa atin. Paano naging ako ang ama ng pinagbubuntis mo? Awang ama ng batang ito, Jeffrey Arevalo? Magpakalalaki ka at harapin mo ang responsibilidad mo sa akin at sa magiging anak natin. Akala mo ba matino kang lalaki? Mabuting tao at may prinsipyo at pangalang iniingatan? Bakit mukhang hindi mo kayang harapin ang sitwasyong ito? Galit na sagot ni Cheska. Jeff, anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Ara. Babe, let's go. Baling ni Jeffrey sa kasintahan bago ipinulupot ang isang braso sa maliit nitong baywang. Oh, saan kayo pupunta? Hindi niyo ba tatapusin ng pagkain niyo? Sayang naman ang mga ito. Nangaasar na tanong pa ni Cheska. Tumahimik ka na, Cheska. Kung ayaw mo... Kung ayaw kong ano, Jeffrey? Malintikan sa'yo? Bakit? Kaya mo ba akong saktan sa harap ng fiancé mo? Buntis ako. Matapang na pangahamo ni Cheska. Let's go, babe. She's crazy. Baling ni Jeffrey kay Ara at inalalayan ito palabas ng silid.
Tahimik na pinagmasdan ni Cheska ang dalawa habang unti-unting naglaho sa kanyang paningin. Maya-maya pa ay nasisiyahan siyang umupo sa couch na naroon at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang taong nasa likod ng kanyang mga ginagawa. Papa, malapit nang makabangon ang negosyo natin. Huwag po kayong mag-alala. Ginagawa ko po ang lahat para maikasal ako sa kanya. Wika ni Cheska sa kabilang linya. Good. I'm so proud of you, Iha. Sagot ng ama ni Cheska bago binaba ang tawag. Ayaw man ni Cheska gawin ang lahat ng ito, pero kailangan. Alang-alang sa negosyo nila na unti-unting bumagsak dahil kay Jeffrey Arevalo. At sinisigurado ni Cheska na makasal sa kanya ang lalaki para sa kanya mapunta ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya nito. Ang hindi alam ng nakararami, lalo na si Jeffrey at ang pamilya nito, si Cheska ay anak sa labas ng isa sa katunggali niya sa larangan ng negosyo. Matagal nang nagpapapansin si Cheska kay Jeffrey. Kinaibigan pa niya si Ara para mapalapit sa lalaki, pero bigo siyang makuha ang atensyon nito. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, naamoy na niya ang kanyang tagumpay na mapa sa kamay ang kayamanan ni Jeffrey. Kitang-kita niya ang sakit at pait sa mga mata ni Ara nang sabihin niyang buntis siya. At siguro ngayon pa lang ay nakikipaghiwalay na ito sa binata. Samantala, sa mansyon ng mga Arevalo, nagtungo si Jeffrey at Ara. Agad silang sinalubong ng kasambahay at dinala sa pool area kung saan nagpapahangin ang abuela ni Jeffrey na siyang tumatayong magulang ng lalaki simula nang sabay na pumanaw ang kanyang mga magulang. Tawag ni Jeffrey sa matandang babae na nakaupo sa isang silya habang minamasahe ng nurse. Apo, nandyan ka na pala. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ako. Masayang tugon ni Charito na agad bumaling sa apo. May importante po akong sasabihin sa'yo, La. Siya nga pala, kasama ko po si Ara. Sagot ni Jeffrey at iginiya ang dalaga palapit sa matanda. Pagkatapos nilang magbigay galang dito, ay umupo siya sa upuang nasa tapat nito. Laila, maglabas ka ng merienda! Utos ng matanda sa isang kasambahay na agad naman itong tumalima. Ano ang sadya mo, iho? Tungkol ba yan sa negosyo natin? Tanong ng matanda. Hindi po, La. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na magpapakasal na po kami ni Ara sa lalong madaling panahon. Ani Jeffrey. Hindi sumagot ang matanda at pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Ara. Hindi naman maiwasan ni Ara ang maasiwa sa paraan ng pagtingin ng ginang sa kanya. Naiilang na nagbaba siya ng muka. Kahit matagal na silang mag-on ni Jeffrey, 2 beses pa lang niyang nakaharap ang ginang. Ngayon at noong formal siyang ipinakilala ng kasintahan nito. Kaya hindi niya alam kung gusto ba siya nito para sa kanyang apo. Madalas naman niya itong makasama sa mga event na pinupuntahan nilang magkasintahan. Pero wala silang oras para magkausap ni Charito dahil madalas abala ito sa mga amiga nito. Bakit biglaan naman yata? May laman na ba yan? Tanong ni Charito at lalo pang sinuri ang kabuuan ni Ara. Wala po, La. Pero gusto na po sana naming lumagay sa tahimik. Bakit hindi mo unahing pakasalan ng babaeng nabuntis mo? Maya-maya ay usal ng matanda na ikinabigla ni Ara at Jeffrey. La, hindi makapaniwala na sambit ni Jeffrey. Matanda ka na, apo. Alam mo na kung ano ang gagawin. Pero siguro hindi mo pa alam na alam ko ang lahat ng ginagawa mo sa labas. Wika ng matanda. Lalo namang natigilan si Jeffrey at hindi malaman kung paano itama ang maling saapantahan ng kanyang abuela. Noon pa man, alam mo nga, ayokong magkaroon ng bastardo na apo.
Kaya palagi kitang pinapaalalahanan. Siya pagpili ng babaeng makakasama mo sa buhay. Wika pa ni Charito. Hindi pa man sumasagot si Jeffrey, ay biglang sumulpot ang taong kinaiinisan nito. Naawa na tumingin siya kay Ara na alam niyang siyang pinakanasasaktan sa mga nangyayari ngayon. Hello, Grandma! Matamis ang ngiti sa mga labing bati ni Cheska sa ginang bago humalik sa pisngi ni Charito. Hello, Ara? Jeffrey? Sabi ko na nga ba, dito kayo pupunta? Sinabi niya na ba kay Mrs. Arevalo ang tungkol sa pagbubuntis ko sa anak natin, Jeff? Ako kasi, kahapon ko pa nasabi sa kanya. Hindi po ba, Mrs. Arevalo? Kinuyom ng mahigpit ni Ara ang kanyang kamao nang mapansing planado ni Cheska ang lahat. Yaman lang din na narito kayong lahat. Gusto kong linawin sa inyo na wala akong kinikilingan sa inyo. Ara, Cheska, ang magiging apo ko sa tuhod, ang taging inaalala ko. Labas ako sa personal na buhay ng apo ko. Kaya sana, magkasundo kayo at magparaya ang dapat magparaya. Seryosong pahayag ng matanda bago nagpaalalay sa nurse na tumayo. Nang tuluyan nang nakalayo ang ginang, mataray na humarap si Cheska sa dalawa. So, ano ang plano? Mataray na tanong ni Cheska bago dinampot ang isang baso ng juice. Ang kapal talaga ng mukha mo! Galit na bulalas ni Ara at kumuha din ng juice at isinaboy iyon sa mukha ni Cheska. How dare you! Galit na tumayo si Cheska at tangkang sasampalin si Ara pero mabilis itong niyakap ni Jeffrey. Wag na wag mong sasaktan ang babaeng mahal ko sa harapan ko, Cheska. Dumadagundong ang tinig na babala ni Jeffrey sa babae. Kay! Nakakainis! Ha! May araw din kayo sa akin! Galit na banta nito. Tama lang sa'yo yan, ilusyonada. Babe, let's go. Ihahatid na kita. Awat ni Jeffrey sa dalawa at iginiya si Ara paalis. Pagdating sa bahay ni Ara, maingat na inalalayan ni Jeffrey ang kasintahan pababa ng kotse. Ayos ka lang ba? Ang tahimik mo yata. Puna ni Jeffrey nang makitang malalim ang iniisip ng dalaga. Nalilito na ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nahihirapang pag-amin ni Ara. Malalim na nagbuntong hininga si Jeffrey bago sinapo ang magkabilang pisngi ng kasintahan. Huwag mong intindihin si Cheska. Please. Huwag mo akong bibitawan. Nagsusumamong saad ni Jeffrey. Paano ang magiging anak niyo? Buntis si Cheska at ikaw ang ama. Shh! Alam ko. Pero pwede bang huwag natin silang isipin ngayon? Nakikiusap na sagot ni Jeffrey. Hanggang kailan mo tatakasan ang lahat ng ito? Umiiyak na tanong ni Ara. Gagawa ako ng paraan. Please. Pagkatiwalaan mo ako ulit. Bakas ang paghihirap sa mga matang tumingin ng diretso si Ara sa mga mata ni Jeffrey. Nalilito at nahihirapan na si Ara sa sitwasyon nila ngayon. Alam niyang mahal siya ni Jeff at kahit anong mangyari ay hindi siya nito iiwan. Pero ayaw niyang maging selfish. Ayaw niyang siya ang maging dahilan para walang kilalaning ama ang batang nasa sinapupunan ni Cheska. Hindi kaya ni Ara na tanggalan ng karapatang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya ang isang walang kamuwang-muwang na paslit. Anong paraan ang sinasabi mo? Hindi ba at ayaw ng abuela mo na maging bastardo ang magiging anak mo? Ibig sabihin nun, kailangan mong pakasalan si Cheska. Paano ako? Magiging kabit mo na lang ako? Ako ang fiancé mo. Hindi nakapagsalita si Jeffrey. Alam niyang sa laban na ito, sila ni Ara ang talo.
Tapusin na natin ang relasyon na to, Jeff. Ayoko na. Pagod na akong ipilit ang relasyon natin na to. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lang tayo. Dagdag pa ni Ara bago nagmamadaling lumayo sa binata. Naiwang nalilito si Jeffrey. Gusto niyang habulin ang kasintahan pero pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Tama si Ara. Mas mabuti pang tapusin nila ang kanilang relasyon kesa lalo pa silang masaktan sa huli. Baka hindi niya kayanin. Siguro, hanggang dito na lang talaga sila. Ayaw na niyang maging unfair pa sa dalaga. Kaya ngayon, sisikapin niyang palayain na ito at tanggapin ang lahat ng pwedeng mangyari sa hinaharap. Ilang oras pang nanatili si Jeffrey sa labas ng bahay ni Ara. Malapit nang magtakip silim nang nagpasya siyang bumalik sa mansyon ng kanyang abuela. Hindi niya kayang tuluyang mawala sa kanya si Ara. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maayos ang gusot na si Jessica ang pinagmulan. Mabigat ang pakiramdam na naglakad si Jeffrey papasok sa mansyon ng kanyang abuela. Kakausapin niya ito at hihingin niya ang blessing nito para pakasalan si Ara. Mahal na mahal niya ang kasintahan at hindi niya ito kayang mawala sa kanya. Pakikiusapan niya ang kanyang abuela, baka sakaling pumayag itong sustentuhan na lang niya ang bata. Pero ang katiting na pag-asang nararamdaman ni Jeffrey ay naglaho nang makitang masayang kausap ng kanyang abuela si Jessica. "Po, nandyan ka na pala. Halika, samahan mo kaming kumain." Alok ng ginang nang makita si Jeffrey. Thank you, La. Pero busog pa ako. Pwede ko ba kayong makausap? May gusto po sana akong hilingin sa inyo. "Sabihin mo na, apo. Huwag ka nang mahiya kay Jessica." Masayang tugon ni Charito at may himig ng panunukso. La, gusto kong pakasalan si Ara sa lalong madaling panahon. Buo ang boses na saad ni Jeffrey. Nagulat at hindi makapaniwala ang dalawang babae sa kanyang narinig. Partikular si Jessica na napatayo pa mula sa pagkakaupo nito at saka humarap kay Jeffrey. "Balak niyong magpakasal? Paano ang magiging anak natin? Hindi mo ba siya bibigyan ng buong pamilya?" Masama ang loob na tanong ni Jessica at mabilis na naglanda sa pisngi ang mga luha. Hindi naman napigilan ni Jeffrey ang mainis sa babae, pero mahigpit niyang pinigilan ang kanyang sariling patulan ang pagpapanggap nito. "Tama na, Jessica. Huwag kang umiyak. Baka makasama sa apo ko." Pang-aalo ni Charito. "Kasi po, Mrs. Arevalo, lumaki po ako na walang buong pamilya. Kaya ayoko po sanang maranasan ng anak ko ang mga naging karanasan ko noong bata pa ako." Ani Jessica na patuloy pa rin sa pag-iyak. "Apo, pag-isipan mo muna itong mabuti. Ang pagmamahal na nararamdaman mo kay Ara, darating ang araw na maglalaho na kapag nakita mo ng anak yun ni Jessica." Paliwanag ng matanda. La, hindi po mababaw ang nararamdaman ko kay Ara. Mahal na mahal ko po siya at sa ayaw at sa gusto nyo, pakakasalan ko po siya. Seryosong sagot ni Jeffrey. Ilalagay mo sa kahihiyan ang pangalan natin na matagal kong iningatan para sa isang babae lang. Jeffrey, dalawa na lang tayong magkakampi sa buhay. Hindi ko alam kung kailan ako babawian ng buhay at gusto ko, bago mangyari yun, ay may maayos ka ng buhay at mayroon ng sariling pamilya. I'm sorry, La, pero mahal na mahal ko si Ara at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Hinging paumanhin ni Jeffrey. Napailing na lang si Charito at hindi na nakipagtalo sa apo. "Mas mahal mo pa ang babaeng yun kaysa sa magiging anak natin?" Masama ang loob na singit ni Jessica. Hindi isang basta babae lang si Ara, Jessica. Fiancé ko siya. Mahal na mahal ko. Igting ang pangang tugon ni Jeffrey. "Kahit na! Bakit hindi mo nalang sundin ang gusto ni Lola? Tama naman siya eh. Mas mahalaga ang pamilya
Tesa sa kahit anong bagay. Ani Cheska na halatang nagpapakampi sa matandang babae. Sige, kung talagang anak ko ang dinadala mo, sumama ka sa akin. Bukas na bukas din. Magsasagawa tayo ng paternity test. Matigas na wika ni Jeffrey. Agad namang napaatras si Cheska at namutla. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit kailangan mong gawin yon? Sinabi ko naman sa'yo. Ikaw ang ama ng batang ito. Bakit kailangan mo pa siyang tanggihan? Dagli ang pagpatak ng luha na sagot ni Cheska bago muling humarap kay Charito. Lola, hindi po tama ang gustong gawin ni Jeffrey. Paano kapag lumaki ng anak namin at nalaman niya ang gustong gawin ng kanyang ama? La, ayoko po masaktan ng anak ko at isipin niyang hindi siya mahal ng tatay niya. Patuloy sa pag-iyak, nasaad ni Cheska. Agad namang lumarawan sa mukha ni Charito ang awa. Mabilis itong lumapit sa kinaroroonan ni Cheska at yumakap. Naiinis na nag-walk out si Jeffrey at tuluyan nang lumabas ng bahay. Aaminin niya. Naiinis siya sa kaartehan ni Cheska na halata namang nagpapanggap lang para kampihan ng kanyang abuela para mabilis nitong magawa ang balak nito. Samantalang habang mahigpit na yakap ni Charito si Cheska, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang linggo ang pinalipas ni Jeffrey bago siya bumalik sa bahay ni Ara para kausapin ito. Umaasa siyang nakapag-isip-isip na ang dalaga at sana ay pumayag na itong pakasal sa kanya. Sigurado na siya sa kanyang desisyon. Pakakasalan niya si Ara kahit hadlangan pa sila ng ilang batalyon na tutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Kahit ang kanyang abuela ay handa niyang suwayin, masunod lang ang gusto ng kanyang puso. Ara, mula sa labas ay tawag ni Jeff. Nakailang beses pa siyang tumawag at sinamahan pa niya ng pindot sa doorbell. Pero wala pa rin siyang nakuha na sagot mula sa kasintahan. Hanggang isang matandang babae ang hindi nakatiis at kinausap si Jeffrey. Eho, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng matanda. dadalawin ko po ang nobya ko, Lola. Nako, ilang araw nang hindi umuwi dyan si Miss Avila. Sa pagkakaalam ko binibenta na niya ang bahay niya at ang iba pa niyang property. Balak yatang sumunod sa kanyang mga magulang sa abroad. Sagot ng ginang. Ho? Hindi makapaniwala na bulalas ni Jeffrey. Teka, ay ano? May nakalagay na palang house and lot for sale. Saad ng ginang at tinuro ang isang karatolang nakasabit sa gate na ngayon lang napansin ni Jeffrey. Laglag ang balikat na umalis si Jeffrey sa bahay ni Ara. Sunod niyang pinuntahan ay ang abogado ng dalaga, pero wala siyang makuhang anumang impormasyon mula dito. Ang nag-iisa namang kaibigan ni Ara na si Tess ay agad siyang pinagsaraduhan ng pinto pagkakita pa lang sa kanya. Simula ng araw na hindi nagparamdam si Ara, gabi-gabi nang uminom si Jeffrey. Nagpakalunod siya sa alak at wala na siyang pakialam sa mga gustong gawin ng kanyang abuela na tuluyan ng nalaso ni Cheska ang isip. Umiinom ka na naman? Mahinahong saad ni Cheska, isang gabing makita nito si Jeffrey na nagiinom. Wala kang pakialam. Mahina pero mariing tugon ni Jeffrey. Si Ara pa rin ba ang dahilan? Sa tingin mo ba, may iba pang dahilan? Ani Jeffrey. Sorry. Mapagpakumbabang tugon ni Cheska. Huwag kang magpanggap na mabuting tao sa harap ko. Dahil alam kong may hidden agenda ka sa lahat ng ito. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung ano ang mga plano mo? Hindi ako naniniwala na dahil lang sa bata, kaya ginagawa mo ang lahat ng ito. Sabihin mo sa akin, pera lang ba ang dahilan? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo. Ibibigay ko. Galit na wika ni Jeffrey at dinuro sa mukha si Cheska. Jeff, maniwala ka. Ang anak lang natin ang inaalala ko.
Ayokong lumaki siyang walang buong pamilya. Naiiyak na tugon ni Cheska. Sinungaling! Kung si Lola nagawa mong bilugin ng ulo, pues, ako hindi! Galit na sambit ni Jeffrey at mabilis nang tumayo. Lumipas ang 1 buwan, sa mansyon ng mga Arevalo na nakatira si Cheska. Kaya naging mas madalas na ang pag-aaway ni Jeffrey at ng babae. At madalas pumapagitna si Charito, dahilan para ma-stress ito sa apo. Isang araw, habang subsob sa trabaho si Jeffrey sa kanyang opisina, ay biglang sumulpot ang kanyang abuela kasama si Cheska. La, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba bawal pa kayong lumabas? Bungad ni Jeffrey sa matanda at mabilis na tumayo para alalayan ito. Huwag kang mag-alala, apo. Malakas na ako. Isa pa, gusto kong tumulong sa inyo para sa paghahanda sa kasal niyo ni Cheska. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Jeffrey sa narinig. Ayaw niyang magpakasal kay Cheska pero wala siyang magawa kundi sundin ang gusto ng kanyang abuela. Hindi na rin siya tumutol pa dahil ayaw niyang maulit ang nangyari noong nakaraang linggo. Nagkasagutan sila at nauwi iyon sa matinding pagtatalo. Dahilan para malagay sa alanganin ang kalusugan ng matanda. Ang gusto na lang niya ngayon ay kausapin si Ara para magpaalam dito at humingi na rin ng tawad. Pero 1 buwan ang nakalipas simula nang puntahan niya ito sa bahay at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita kay Ara. Nag-hire na rin siya ng investigador pero wala rin itong makuhang lead kung nasaan ngayon ang dalaga. Sinabihan ko na yan si Lola, pero ayaw niyang makinig. Gusto niya daw tayong samahan sa pagsusukat ng isusuot natin sa kasal. Singit ni Cheska. Ang lola talaga. Hindi mo na kailangan gawin pa yan dahil kaya na naman namin. Isa pa, nahihirapan na kayong kumilos. Pabayaan mo na ako, apo. Kung nandito lang ang mga magulang mo, sigurado akong ganito rin ang gagawin nila. At siyak na excited silang makita kang bumuo ng sarili mong pamilya. Ani Charito. Isang matipid na ngiti ang naging tugon ni Jeffrey. Kung sana ay malaya siyang pakasalan ang babaeng mahal nito. Di sana'y napakasaya niya ngayon. Napailing na lang ang binata sa kanyang naisip bago sinimulang iligpit ang kanyang mga gamit sa mesa at inalalayan ang abuela palabas ng kanyang opisina. Pagkatapos magpasukat ng kani-kanilang susuotin para sa kanilang kasal, hindi na pinaunlakan ni Jeffrey ang imbitasyon ng matanda na kumain sila sa labas. Sa halip, sa isang bar sa timog nagtungo si Jeffrey at kinita doon ang kanyang mga kaibigan. Dapat ay masaya siya dahil nalalapit na ang araw ng kanyang kasal. Pero kabaliktaran noon ang nararamdaman ni Jeffrey na daig pa ang namatayan. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ikaw lang yata ang kilala kong ikakasal na hindi masaya. Pangaalas kang bungad ni Lexter. Oo nga, di ba? Dapat masaya ka. Wala nang atrasan to. Segunda ni Alex. Hindi kumibo si Jeffrey at padaskol na naupo sa bar chair. Huwag nga kayong ganyan. Alam naman natin ang dahilan. Isa pa, dapat nagdadamayan tayo. Bakit hindi na lang tayo mag-inom at magpakalasing para ipagdiwang ang nalalapit na kasal ng kaibigan natin? Nakangising saad naman ni Leo. Tama. Mabuti pa nga, i-celebrate na natin ang kasal ni parang Jeffrey sa babaeng hindi niya mahal. Sagot ni Alex. Napailing na lang si Jeffrey sa kanyang mga narinig. Wala talaga siyang mapapala mula sa kaibigan niyang loko-loko. Nang sumapit ang araw ng pag-iisang dibdib nila ni Jeffrey at Cheska, mabigat ang pakiramdam na bumangon si Jeffrey para ihanda ang sarili. Nasa po ang kanyang ulo nang bigla iyong kumirot. Napuyat siya kagabi dahil sa kanyang bachelor's party. Marami siyang nainom kaya may hangover pa siya ngayon. Idagdag pa ang kakulangan niya sa pahinga nitong mga nagdaang araw na halos pag-inom ang inatupag niya
at sa alak ibinuhos ang lahat ng frustration na nararamdaman nito. Jeffrey? Mula sa labas ng silid ng binata ay tawag ni Charito sa apo. La, bakit po? Tanong ni Jeffrey at agad na pinagbuksan ang ginang. Wala naman. Sinisigurado ko lang na gising ka na. Baka malate tayo sa simbahan. Hindi mangyayari yan, La. Maliligo na po ako. Tugon ni Jeffrey pagkatapos magbuntong hininga. Sandaling natameme si Charito at pinagkasya ang sarili sa pagmamasid sa apo. Jeffrey, alam kong hindi madali sa'yo ang gagawin mong ito. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na sobra kitang hinahangaan dahil mas iniisip mo ang kapakanan ng walang muwang na sanggol kaysa sa personal mong nararamdaman. Madamdaming sambit ni Charito. Salamat po, La. Gagawin ko po ito para sa ikabubuti ng lahat. Salamat, apo. Huwag ka mag-alala. Saan man naroroon ngayon si Ara, sigurado akong maintindihan ka niya. Baka ito rin ang nais niyang mangyari, kaya pinili niyang huwag ka nang guluhin pa. Nang hindi na sumagot si Jeffrey, ay nagpaalam na si Charito na aalis. Bago pumunta sa banyo, lumapit muna si Jeffrey sa kanyang bedside table at kinuha ang picture frame kung saan naroon ang larawan nila ni Ara. I'm sorry, babe. I love you. Saad ni Jeffrey, kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa simbahan, kung saan naganap ang pag-iisang dibdib ni Cheska at Jeffrey, ay naroon si Ara. May balot ang mukha nito para ikubli ang sarili sa mga taong naroon. Luhaan ang mga mata ni Ara habang nakaupo sa isang sulok at matamang pinanonood ang kasintahan habang ikinakasal sa kanyang kaibigan. Wala nang masasakit pa sa nararamdaman ni Ara nang nasaksihan niya ang tuluyang pag-iisang dibdib ng dalawang taong naging malapit sa kanya. Malaki ang ngiti sa mga labi nila Jeffrey at Cheska habang nakaharap sa mga kumikislap na kamera ng mga reporter na inimbitahan sa kanilang kasal. Kung titignan ang mga ito, walang bakas na napipilitan lang sa kasal na iyon si Jeffrey. O baka naman, totoong nagmamahalan na ang dalawa. Pinahid ni Ara ang kanyang mga luha nang muling maramdaman ang pait sa kanyang dibdib bago yumuko at sinalat ang impis pa niyang puson. I'm sorry, baby. Hindi kita mabibigyan ng isang buo at masayang pamilya. Sana maintindihan mo ako pagdating ng araw. Nasasaktang saad ni Ara sa kanyang isip. Samantalang isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cheska nang makita ang isang bulto ng babae na nauna nang lumabas ng simbahan. Matuling lumipas ang 7 taon. Simula nang lisanin ni Ara ang lungsod at talikuran ang kanyang kasikatan bilang fashion designer at modelo, sa isang isla niya piniling mamuhay ng simple. Gamit ang perang pinagbentahan niya ng kanyang mga ari-arian at ang perang naipon niya sa kanyang ilang taon na pagtatrabaho. Nagtayo siya ng resort at restaurant na ngayon ay unti-unti nang nakikilala sa bansa maging sa ibang bansa. Kaya marami na ang mga turistang nagbabakasyon sa kanyang isla. Mama, let's go! Natigil sa kanyang pagmumuni-muni si Ara. Nang lumabas sa kanyang silid ay narinig ang boses ni Jepoy, ang 6 na taong gulang niyang anak. Coming na, baby! Muli niyang sinipat ang kanyang kabuuan sa harap ng tukador. Isang maong na pantalon ang kanyang suot na tinernohan niya ng kulay puting t-shirt at rubber shoes. Nang kontento na sa kanyang itsura, lumabas na sa kanyang silid si Ara. Ilang sandali pa ay magkaagapay nang naglalakad sa dalampasigan ang mag-ina. Habang panakanakang nagtatanong si Jepoy kay Ara. Mama, nasaan po ang papa ko? Hindi na ito bago kay Ara. Dahil noon pa nasasabik ang kanyang anak na makilala ang ama nito. Diba sabi ko naman sa'yo anak,
Nasa abroad si Papa. Kailangan kasi niyang mag-work para sa future natin. Kasyual na tugon ni Ara habang pilit nilalabanan ang kirot sa dibdib. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa paghihiwalay nila ni Jeffrey. Pero mas nasasaktan siya sa araw-araw na nagsisinungaling siya sa kanyang anak. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyari sa kanilang relasyon, hindi niya pinagsisihan na dumating sa kanya si Jepoy. Kahit pa nga minsan ay nahihirapan siya dahil mag-isa lang siyang nagtataguyod dito. Mama, may iba na po ba kayang pamilya si Papa? Kasi po, parang hindi niya tayo na-miss. Hindi siya umuwi para makasama niya tayo. Malungkot na tanong ni Jepoy habang nakatingin sa malawak na karagatan. Parang hiniwa ng patalim ang puso ni Ara nang makita ang malungkot na mukha ng paslit. Nilapitan ni Ara ang anak at mahigpit na niyakap. Anak, ito lang ang palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ng papa mo. At sana, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanya dahil para sa iyo ang mga ginagawa niya. Isipin mo na lang na kahit wala si Papa, nandito naman ang mama na handang gawin ang lahat para sa iyo dahil mahal na mahal kita. Paliwanag ni Ara kay Jepoy at pilit na pinipigilan ang pagtakas ng mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Lihim din niyang hiniling na sana nga ay ganun lang kasimple ang lahat. Opo mama, palagi ko po yung tatandaan. Mahal na mahal din po kita. Kayo po ni Papa. Nakangiting tugon ni Jepoy at saka gumanti ng yakap sa ina. Masayang nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ina at ipinagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan. Napapailing na lang si Ara sa tuwing nakakarinig ng mga kwentong barbero sa kanyang anak na narinig din nito sa kanilang mga tauhan. Pagdating nila sa resto, humahangos na sinalubong sila ng manager doon. Ma'am, wala po si Chef Mena ngayon. Umuwi po dahil nagkaroon po ng emergency sa kanila. Natataranta na paliwanag ng babae. Nilibot ni Ara ang kanyang mga mata sa paligid at napansin niya na medyo maraming turista ngayon. Sige, ako nang bahala. Walang pag-aatubili na saad ni Ara. Noon pa man ay isa na sa kanyang habit, pagluluto at pangarap din niya ang maging chef, kaya inaral din niya ito noon. Ngayon nga ay ginagamit niya sa sarili niyang restaurant. Ilang sandali pa ay naging abala na sa kusina si Ara. Marami nang kumakain kaya hindi niya maiwasang mapagod sa dami ng order na kailangan niyang iluto. Pasado 11:00 na ng tanghali nang marating ni Jeffrey at ng kanyang team ang Isla Pag-asa, nakaratig ng isla na ide-develop nila. At dahil ang Isla Pag-asa ang fully developed na, kaya doon na nila piniling tumuloy habang pinag-aaralan nila ang mga proyekto na itatayo nila sa isla na pag-aari niya. Nandito na tayo. Pagbibigay alam ng driver ng bangkang dimotor na sinasakyan nila. Tanghali na. Kumain na muna tayo. Saad ni Jeffrey sa kanyang mga tauhan na kanina pa nagugutom. Habang naglalakad sa dalampasigan si Jeffrey, hindi niya mapigilang mamangha sa magandang tanawin at malinis na tubig na nagmula sa malawak na karagatan. Maging ang mga puno ng nyog at iba pang mga halaman at ang puting buhangin sa dalampasigan ay talaga namang kaakit-akit pagmasdan. Magandang araw po. Welcome to Pag-asa Island. Masayang salubong sa kanila ng mga tauhan sa resort na nag-aabang at sumalubong sa mga turistang dumarating. Magandang araw din. Salamat. Nakangiting tugon ni Jeffrey pagkatapos tanggapin ng isang kwintas na bulaklak na isinuot sa kanyang leeg ng isa sa mga sumalubong sa kanila. Muling iginala ni Jeffrey ang kanyang mga mata sa paligid bago nilanghap ang malamig na simoy ng hangin. Napangiti pa ang binata nang maramdaman na gumaan ang kanyang dibdib. Sa dami ng hindi magandang nangyari sa kanyang buhay, ngayon na lang ulit niya nararamdaman ang kapayapaan.
na tila ba lahat ng problema at pasanin niya ay naglaho. Ngayon lang siya nakarating sa isla na iyon, pero pakiramdam niya, malaking bahagi sa kanyang pagkatao ang naroon. Malakas ang tibok ng kanyang puso na hindi niya alam kung ano ang dahilan. Magandang tanghali po, sir. Welcome po sa Pag-asa Island. Salubong naman ng isang cute na batang nasa 6 na taong gulang. Maganda ang kutis nito at mukhang hindi laki sa isla. Pawisan ang noo nito at bahagya pang pumikit at tumingala kay Jeffrey dahil nasilaw ito sa liwanag na sikat ng araw. Hello, anong pangalan mo? Ang cute mo naman. Nakangiting tugon ni Jeffrey at hindi maalis ang mga mata sa mukha ng paslit. Ako po si Jepoy, 6 na taong gulang. Nakatira po ako dito sa isla Pag-asa. Bibong tugon ng bata. Wow, talaga? Taga dito ka? Nasisiyahang tanong ni Jeffrey. Opo, dito po ako pinanganak ng mama ko. Hindi halata ah. Ang ganda ng kutis mo. Ang puti-puti mo pa. Humahangang saad ni Jeffrey at bahagyang hinaplos ang maliit na braso ng bata. Palagi po kasi akong naliligo kaya maganda ang kutis ko. Sabi po kasi ng mama ko, para maputi at kuminis ang balat, dapat lagi daw pong maligo. Masayang pagkukwento ng bata. Ganun ba yon? Susubukan ko ngang maligo mamaya. Baka sakaling gumanda din ang kutis ko at pumogi pa ako. Nagbibiro na sagot ni Jeffrey. Nako, hindi niya na po kailangan gumanda ang kutis. Ang ganda na po ng kutis niyo. Maputi po kayo, tulad ko. At saka, mas maganda pa nga po ang braso niyo kasi malaki po. At saka maraming balahibo, parang sakat. Saad ni Jepoy habang humahagik-hik. Hindi naman napigilan ni Jeffrey at ng kanyang mga kasamahan na matuwa sa reaksyon ng paslit. Napaka-cute nitong tumawa at mukhang mabait. O paano little boy? Maiwan na muna kita. Gutom na kasi ang mga kasama ko. Baka magalit na sila sa atin. Paalam ni Jeffrey at itinuro ang mga kasama. Agad namang namilog ang mga mata ng paslit. Kakain po kayo? Baka po gusto niyong dito kumain. Masarap po ang mga pagkain dyan at maganda at mabait po ang chef ngayon doon. Masayang wika ni Jepoy at iniabot ang isang flyers kay Jeffrey. Talaga? Salamat ah. Paano? Punta na kami dito. Paalam ulit ni Jeffrey. Okay po. Pero sasamahan ko na po kayo. Sagot ni Jepoy at binalik sa kasama ang iba pang flyers na hawak. Maya-maya pa ay kasama na ng team ni Jeffrey ang bata. Masaya itong nakikipagkwentuhan sa kanila habang naglalakad sila patungo sa restaurant na sinasabi nito at ang ilang kasamahan ng bata ay nasa likuran din nila. Pasok po kayo. Doon po tayo. Maganda po ang view doon at saka mahangin. Turo ni Jepoy sa kabilang banda kung saan kitang-kita ang malawak na dalampasigan. Salamat. Heto po ang menu. Masarap po lahat ng pagkain na nandyan. Masayang saad ni Jepoy nang nakaupo na si Jeffrey. Sigurado ka? Masarap pa talaga ang mga pagkain dito? Naninigurado na tanong ni Jeffrey. Opo, mama ko po ang nagluto niyan. Talaga? Ang sarap naman magluto ng mama mo kung ganun. Sagot ni Jeffrey at hindi maalis sa kanyang mga labi ang ngiti. Nagpatuloy sa pag-uusap si Jeffrey at Jepoy. Nang dumating ang order ni Jeffrey, nagpaalam na si Jepoy na aalis para puntahan ang ina. Mama! Tawag ng paslit kay Ara na ngayon ay abala sa paghahalo sa kanyang niluluto. O anak, saan ka na naman galing? Pawis na pawis ka. Sagot ni Ara at iniwan ang niluluto para lapitan ang anak nito. Sa dalampasigan po, mama. Sumama po ako kay Kuya Alan, mabigay ng flyers. Kumakain na po ngayon ang turistang binigyan ko. Nasisiyahang sagot ni Jepoy. Talaga? Ang galing-galing naman ng baby ko. Pero next time anak, magpapaalam ka po kay mama ha? Pinapag-alala mo po ako ng sobra. Bigla ka na lang nawala.
Nakangusong ani Ara. Opo, Mama. Sorry po. Busy ka po kasi kanina kaya hindi na po ako nagpaalam sa'yo. I love you, Mama. Tugon ni Jepoy at saka yumakap sa leeg ng ina. I love you so much, anak. Sagot ni Ara at buong pusong hinaplos ang likod ni Jepoy. Samantala, pagkatapos ubusin ang kanyang pagkain, dinampot ni Jeffrey ang isang maliit na tube kung saan naroon ang leche flan na paborito niya. Simula nang makilala niya si Ara, naging paborito na niya ang pagkaing ito dahil ito ang paboritong dessert ng dalaga. Kaya sa tuwing kumakain siya sa labas at mayroong ganitong dessert, hindi ito mawawala sa kanyang order kahit pa nga malayo ang timpla nun sa lasang nakasanayan nito. Ang sarap ng leche flan. Malinamnam. Ang tama lang ng tamis. Nasasarap ang saad ng isa sa mga kasama ni Jeffrey bago muling nilantakan ang pagkain. Dinampot ni Jeffrey ang kanyang kutsara at sinimulan na ring kumain. Napatango-tango na lang ang binata nang malasahan ang leche flan. Ang sarap nga. Ani Jeff habang tinutunaw sa kanyang bibig ang maliit na piraso nito. Napapangalahati na niya ang pagkain nang matigilan ito. Pamilyar sa kanya ang lasa ng leche flan at isang tao lang ang kilala niyang may ganitong uri ng recipe. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jeffrey. Nang hindi na siya makatiis, tumayo siya at tinawag ang manager. Hello sir? Any concern po? Magalang na tanong ng manager. Yung chef niyo ba dito ang nagluto nito? Tanong ni Jeffrey at itinuro ang natitira pa niyang leche flan. Tumigil na rin sa pagkain ang kanyang mga kasama at pawang nagtataka na tumingin sa kanya. Yes po sir. Siya rin po ang owner nitong restaurant. Tugon ng manager. Muling nabundol ng malakas na kabog ang dibdib ni Jeffrey. Bumalik siya sa kanyang upuan dahil pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. Sir? Okay lang po ba kayo? Untag ng babae kay Jeffrey. Yes. Okay lang ako. Pwede ko bang makausap ang chef niyo for some concern? Tanong ni Jeffrey. Pasensya na po sir pero hindi po nakikipag-usap sa customer si ma'am. Pero susubukan ko po. Salamat. Napabuntong hininga si Jeffrey habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Heto na naman siya sa kanyang kahibangan. Kahit saan siya pumunta, palagi siyang umaasa na makikita ang dating kasintahan. Napatingin si Ara sa pinto nang bumukas iyon at tumigil sa pagkain nang makitang pumasok sa kusina ang manager. Ma'am, excuse po. Gusto daw po kayong kausapin ng customer sa table 15. Wika ng manager. Bakit daw? May problema ba sa pagkain? Kunot noon na tanong ni Ara. Wala po siyang sinabi ma'am, pero may concern daw po siya at sa inyo po niya sasabihin. Magalang na sagot ng manager. Table 15? Sagot ni Jepoy bago tumingala sa kisame na wari may iniisip. Napatingin naman dito si Ara at ang manager. Aha, Mama, sila po ang kinukwento ko sa'yo kanina na binigyan ko ng flyers. Kausapin niyo po si sir, mabait po yun. Saka may kailangan po siya sa inyo. Maya-maya ay dagdag ni Jepoy. Okay, lalabas ako. Ani Ara bago humarap sa manager. Sigurado po kayo, ma'am? Hindi makapaniwala na tanong ng manager. Sa ilang taon kasi na magkasama sila sa trabaho, ni minsan ay hindi lumabas sa kusina si Ara. Sa tuwing nagkakaproblema sila sa mga customer, ay ang manager ang nakikipag-usap sa mga ito. At si Chef Mena naman ang humaharap sa mga customer, gustong makilala kung sino ang nagluluto ng masarap na pagkaing hinahain nila sa kanilang restaurant. Maya-maya pa ay lumabas na sa kusina si Ara. Hinubad niya ang apron sa kanyang katawan at tinanggal din niya ang suot niyang hairnet.
Iniwan niyang nakapusod ang kanyang buhok. Nakayuko ang ulo na lumapit si Ara sa table kung saan siya pinatawag ng customer. Magandang araw po. Ako po si Ara, ang chef at owner ng Pag-asa Island. Kamusta po ang mga foods namin? Nag-enjoy po ba kayo? Nakangiting bungad ni Ara. Nang marinig ni Jeffrey ang pamilyar at malamyos na boses ng babae, agad siyang nag-angat ng muka at parang nakakita ng multo na binitawan ang hawak na kutsara. Ara, Hindi makapaniwala na bulalas ni Jeffrey at sinabayan ng tayo. Hindi magkamayaw na lumapit ito kay Ara. Jeffrey? Parang nakakita ng multo na tawag ni Ara sa pangalan ng lalaki. Halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ara nang makita ang mukha ni Jeffrey. Pakiramdam niya ay sandaling huminto ang kanilang paligid. Ara, ikaw nga. Nandito ka lang pala. Ang tagal kitang hinahanap. Ani Jeffrey at inisang hakbang ang pagitan nila ni Ara. Si Ara naman ay hindi malaman ang gagawin. Tila nawala siya sa sarili at nang matauhan ay nasa bisig na siya ni Jeffrey. Mabilis niya itong tinulak palayo. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ng dalaga. May bubuksan kaming resort sa Karatig Isla. Hindi ko alam na nandito ka lang pala. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Naluluha na tugon ni Jeffrey. Maiwan na kita. Marami pa akong gagawin sa kusina. Natataranta na paalam ni Ara. Ara, please. Kailangan nating mag-usap. Pigil ni Jeffrey sa isang braso ng dalaga. Wala na tayong dapat pag-usapan, Jeffrey. Piksi ni Ara at tinanggal ang kamay ng binata na nasa kanyang braso. Magkakilala po kayo ng mama ko? Mula sa likuran ni Ara ay tanong ni Jepoy. Agad gumuhit ang pagkalito sa mukha ni Jeffrey, habang si Ara naman ay halos magkulay papel ang mukha nito. Anak mo siya? Tanong ni Jeffrey. Bakas sa mukha nito ang labis na pagkalito. Oo, si Jepoy, anak ko. Sagot ni Ara. Hello po, pag umuwi po ang papa ko, ipapakilala kita sa kanya. Singit ni Jepoy. Ang hinala na unti-unting nabuo sa isip ni Jeffrey ay biglang naglaho at napalitan ng sakit. Kung ganon, may sarili na palang pamilya si Ara. May pamilya ka na pala? Bakas ang pait sa tinig nasaad ni Jeffrey. Pareho lang tayo. Tipid na sagot ni Ara. Bago pa pumatak ang luha sa mga mata ni Ara, mabilis siyang tumalikod sa binata at bumalik sa kusina, bitbit ang isang kamay ng kanyang anak. Mama, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala na tanong ni Jepoy. Oo anak, sige na, maglaro ka na muna. Magluluto muna si mama. Paalam ni Ara sa anak bago muling humarap sa kalan. Sa tagal ng panahon na wala siyang balita kay Jeffrey, hindi niya akalain na muli silang magkikita. Aaminin niyang namimiss niya ito. May bahagi din sa kanyang puso ang gustong sabihin dito, ang tungkol sa kanilang anak. Pero kaakibat noon ang takot. Takot na baka hindi nito tanggapin si Jepoy at takot na baka malaman ni Cheska ang tungkol sa kanilang mag-ina. Ayaw niyang maging komplikado ang lahat. Masaya na siya sa kung anuman ang meron siya ngayon. 7:00 ng gabi nang umuwi sa kanilang bungalow house si Ara. Kanina pa inaantok si Jepoy, pero hindi naman niya pwedeng iwan ang kusina hanggat hindi dumarating ang panggabing chef dahil sa dami ng kanilang customer. Nagpapasalamat siya na hindi na bumalik si Jeffrey. Sana lang ay wag na siya nitong guluhin. Let's go inside anak, ani Ara kay Jepoy. Nang binuksan niya na ang pinto, agad namang tumalima ang paslit
at naupo sa sofa. Mama, gutom na ako. Reklamo ni Jepoy. Sandali lang anak, maghahain muna si mama. Dinala ni Ara ang mga plastik ng pagkain sa mesa at sinimulang maghain. Sa dami ng trabaho kanina sa restaurant, hindi na niya nagawa ang kumain kaya nag-take out na lang ito. Anak, kain na. Tawag ni Ara sa bata. Tatayo na sana si Jepoy para dumulog sa hapag pero may kumatok sa pinto kaya doon ito pumunta. Anak, sino yan? Tanong ni Ara nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Mama, si Sir Pogi po nandito. Masayang sagot ni Jepoy at agad na pinapasok ang lalaki. Pagpasok ni Jeffrey sa loob, tahimik niyang pinagmasdan ang kabuuan ng bahay. Malaki ito at maaliwalas. Maraming larawan ang nakadisplay sa pader, may mga ilang paintings din. Pero wala siyang nakitang family picture ng mga ito o kahit picture lang ng ama ni Jepoy. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. May kailangan ka ba? Tanong ni Ara na lumabas ng kusina. Wala naman. Gusto lang sana kitang makausap. Tugon ni Jeffrey. Kakain na po kami. Pwede mo po ba kaming sabayan? Namimilog ang mga matang tanong ni Jepoy. Talaga? Hindi pa rin nga ako kumakain eh. Papayag ba ang mama mo? Malaki ang ngiting tugon ni Jeffrey. Opo, papayag po si Mama. Hindi po ba, Ma? Baling ni Jepoy sa ina. Sige. Halika, kain na tayo. Lumalamig na ang pagkain. Kasuwal na tugon ni Ara at pilit kumilos ng normal. Sa hapag ay pinagsilbihan ni Ara ang kanyang anak at si Jeffrey. Parang hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang dibdib nang makita kung gaano kasaya ang kanyang anak. Kain ka lang po ha. Huwag ka po mahiya kay Mama. Mabait po siya. Salamat. Mabait nga ang mama mo. Masarap pang magluto at maganda. Papuri ni Jeffrey sa dalaga. Hindi naman napigilan ni Ara na mag-init ang pisngi nang marinig ang sinabi ng lalaki. Tama po kayo. Kaya mahal na mahal siya ng papa ko. Puno ng pagmamalaki, natugon ni Jepoy. Siya nga pala. Nasaan ang papa mo? Interesadong tanong ni Jeffrey. Nabitin ng kutsara na dapat ay isusubo ni Ara nang marinig ang tanong ng binata. Nasa abroad po. Bihira lang po siya umuwi kasi busy po siya palagi. Tugon ni Jepoy. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Ara. Malaking tulong sa kanya ngayon ang mga kasinungalingan na tinanim niya sa isipan ng anak nito. Ganun ba? Hindi mo ba siya namimiss? Tanong ni Jeffrey at pilit tinago ang sakit na nararamdaman. Namimiss ko po, pero kailangan niya mag-work para sa future namin. Muling sinundot ng kanyang konsensya si Ara. Alam niya kung gaano kasabik ang kanyang anak na makasama ang ama nito. Kaya ginawa niya ang lahat para punan ang mga kakulangan sa pagkatao ni Jepoy. Gusto mo bang ako muna ang maging papa mo habang wala siya? Tanong ni Jeffrey. Makikita sa mga mata nito ang hangaring mapagaan ang kalooban ng paslit. Agad naman nagliwanag ang mukha ni Jepoy. Pwede po. Kumikislap ang mga matang tanong ni Jepoy. Oo naman. Tumayo si Jepoy at mabilis na lumapit kay Jeffrey. Nagulat naman si Ara sa ginawa ng kanyang anak. Sana po, ikaw na lang ang papa ko. Mga salitang dumurog sa puso ni Ara. Hindi naman napigilan ni Jeffrey ang pagpatak ng kanyang mga luha na para bang may mabigat na bagay na biglang gumaan sa kanyang dibdib sa simpleng hiling ng musmos na bata. Anak, tapusin mo na muna ang pagkain mo. Tawag ni Ara kay Jepoy. Kain na po ulit tayo. Ani Jepoy at bumalik na sa pwesto nito. Masayang nagpatuloy sa pagkain si Jepoy, habang si Jeffrey at Ara
ay nagpapakiramdaman. Maraming gustong itanong si Jeffrey sa dalaga. May ilang bagay din na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Pagkatapos nilang kumain, nag-aya pa si Jepoy na manood ng paborito nitong movie. Pinagbigyan naman ito ni Jeffrey. Habang nanonood, ay nakaupo si Jepoy sa mga hita ni Jeffrey. Sa makatulog ito. Si Jeffrey na ang nagbuhat dito para dalhin sa silid nilang mag-ina. Salamat. Walang anuman. Siya nga pala. Nasaan ang ama ni Jepoy? Pigil hininga na tanong ni Jeffrey. Naging mailap naman ang mga mata ni Ara at hindi makatingin ng diretso sa kaharap. Ara, sinong ama ni Jepoy? Ulit na tanong ni Jeffrey. Nang hindi sumagot ang babae, kinuha ni Jeffrey ang dalawa nitong balikat at pinihit paharap sa kanya. Sabihin mo sa akin, ako ba ang ama niya? Anak ba natin siya? Puno ng emosyon na tanong ni Jeffrey. Kung sasabihin ko bang oo, may magbabago ba? Ibig mong sabihin, anak nga natin si Jepoy. Ara, please, gusto kong marinig mula sa'yo na anak nga natin si Jepoy. Pakiusap ni Jeffrey. Oo, anak natin siya. Sasabihin ko na sana sa'yo noon na buntis ako kaso nabasa ko na sa isang tabloid na ikakasal na kayo ni Cheska. Pumunta ako sa simbahan kung saan kayo kinasal at nakita kong masaya ka na. Kaya lumayo na ako. I'm sorry. Hinahanap kita pero hindi na kita nakita. Napilitan akong magpakasal kay Cheska dahil kay Lola. Inatake siya nang minsang pagtalunan namin ni Cheska. Pero ngayon, Ara, wala na si Cheska. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Ara. 1 linggo pagkatapos ng kasal namin, naaksidente ang kotse ko kung saan siya nakasakay. Nawala ng brake at tuluyan itong sumalpok sa puno. Lumabas sa investigasyon na sinadyang tanggalan ng brake ang kotse at nalaman ko na si Mr. Evares ang may kagagawan ng lahat. Anak niya si Cheska sa ibang babae at plenano niya ang lahat, pati ang pikutin ako ni Cheska. Ako rin ang puntirya nila sa pagtanggal ng brake sa kotse ko. Kaso, hindi nila sinabi kay Cheska, kaya hiniram niya ang kotse ko. Balak nila akong patayin para mapunta ang lahat ng ari-arian ko kay Cheska. Namatay siya at umamin sa kanyang mga kasalanan si Mr. Evares. Nakakulong na siya ngayon. Paliwanag ni Jeffrey. Totoo ba lahat ng yan? Hindi ko maintindihan. Sa kawalan ng sasabihin ay tanging nasabi ni Ara. Patuloy na pinaliwanag ni Jeffrey ang lahat. Pagkatapos ng 1 buwang pamamalagi sa isla, bumalik ng Maynila si Jeffrey kasama ang kanyang mag-ina. Hindi pa sila nagkabalikan ni Ara. Pero masaya siya dahil pinakilala siya nito sa kanilang anak. At naniniwala si Jeffrey na isang araw ay babalik ang lahat sa dati. Pupunta po tayo sa abuela niyo, Papa? Ibig po bang sabihin, abuela ko rin siya? Ano po ang itatawag ko sa kanya? Magiliw na tanong ni Jepoy. Marami kang pwedeng itawag sa kanya, anak. Pwede mo siyang tawaging grandma, lola, o kaya granny. Matyagang sagot ni Jeffrey sa paslit. Granny na lang po ang itatawag ko sa kanya. Okay lang po ba? Tanong pa ni Jepoy. Oo naman. Tsak matutuwa ang granny mo kapag nakita ka niya. Nasisiyahang tugon ni Jeffrey at bahagyang ginulo ang buhok ng anak. Sigurado ka ba? Ipapakilala mo si Jepoy sa abuela mo? Paano kung ayaw niya sa anak ko? Nababahala ng tanong ni Ara. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sigurado ako, magugustuhan siya ni Lola. Maging ikaw, ang tagal ka na niyang gustong makita. Makalipas ang mahabang biyahe, narating na nila ang lungsod. Lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ni Ara nang huminto ang kotse ni Jeffrey
sa tapat ng mansyon ng mga Arevalo. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Puna ni Jeffrey nang mapansin ang pamumutla ng dalaga. Okay lang ako. Pagsisinungaling ni Ara. Jeffrey! Apo! Mabuti naman at kasama mo na sila. Malawak ang ngiting salubong ni Charito sa mga anak. Noong nakaraang linggo pa ay pinaalam ni Jeffrey sa kanyang abuela ang tungkol sa mag-ina nito. Hello po! Ako po si Jepoy! Masayang bati ni Jepoy sa matanda. Hello, Apo! Pwede ba kitang mayakap? Pakiusap ni Charito at hindi napigilan ang pagsungaw ng luha sa mga mata. Opo! Gustong-gusto ko din po kayong mayakap! Ani Jepoy at mabilis na tumakbo palapit sa ginang. Sa mansyon ay magiliw silang tinanggap ni Charito. Sama-sama silang kumain ng tanghalian habang masayang nagkukwentuhan. Habang si Jeffrey at Jepoy ay abala sa paglalaro, si Charito naman ay lumapit kay Ara na nooy nasisiyahang pinapanood ang mag-ama. Ara! Pwede ba tayong mag-usap? Opo naman, tungkol po saan? Kinakabahang sagot ng dalaga. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na kung nabulag ako noon. Akala ko, totoong buntis si Cheska. Kaya concern ako sa kanilang magiging anak. Pero, niloko lang niya kami. Muntik pang malagay sa alanganin ang buhay ng apo ko. Umiiyak na wika ni Charito. Huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po ang lahat. Hindi rin naman po ako nagtanim ng galit sa inyo. Dahil alam ko po na kapakanan lang ni Jeffrey ang inaalala nyo. Sagot ni Ara. Maraming salamat, Iha. Hangad ko ang kapayapaan, kaligayahan sa pagsasama niyong dalawa. Sana ay huwag kang matakot sumugal ulit. Matalinghagang saad ni Charito. Nang sumapit ang gabi, maagang natulog si Jepoy, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ara at Jeffrey na mag-usap. Maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako na isama kayo dito. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Noon ka pa gustong makilala ni Jepoy. Gayon din ang pamilya mo. Kaya tinupad ko lang kung ano ang hiling ng anak ko. Maraming salamat sa pagpapalaki mo ng maayos sa anak natin. Kahit mag-isa ka lang, ginampanan mo ang pagiging ina at ama sa kanya. Papuri ni Jeffrey. Tungkulin ko yon bilang isang ina. Sige, magpapahinga na ako. Paalam nito. Tatalikod na sana siya para pumunta sa kanyang silid, pero pinigilan siya ni Jeffrey. Ara, mahal na mahal kita. Sa matagal na panahong wala tayong komunikasyon. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Malakas ang kabog ng dibdib na pag-amin ni Jeffrey. Ara, pwede ba tayong magsimula ulit? Magsimula na kasama ang anak natin at buuin ang pamilyang matagal na nating pinangarap. Nagsusumamo na tanong ni Jeffrey. Hindi malaman ni Ara kung paano magre-react. Ang tagal na niyang pinangarap na muling makasama ang binata. At katulad ng gusto nito, yun din ang gusto niya. Umiiyak sa labis na kaligayahang hinaplos niya ang pisngi ni Jeffrey. At nang hindi pa nakontento, ay kinantalan niya ito ng mabilis na halik sa labi. Siguro, panahon na para palayain nila ang kanilang mga sarili sa pait at sakit na naranasan nila. Panahon na para magsimula ulit sila ng panibagong yugto ng kanilang buhay. I love you. I love you too, babe. Walang nagbago. Ikaw pa rin ang nag-iisang babaeng minahal ko at mamahalin ko habang buhay. Sagot ni Jeffrey bago tuluyang naglapat ang kanilang mga labi para sa mas mainit na halik. Halik na punong-puno ng pag-ibig at pananabik sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing iyon, ay tuluyang nagbalikan si Ara at Jeffrey. Walang sinayang na oras si Jeffrey
at agad niyang inasikaso ang kanilang kasal. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na silang nag-isang dibdib at bumalik na sa isla kung saan nila piniling manirahan kasama ang kanilang anak. Ang isla na binili ni Jeffrey at ang isla Pag-asa ay pinag-isa nila at tinawag nila itong Isla Paraiso. Katulad ng pag-iibigan ni Jeffrey at Ara, ang Isla Paraiso ay nababalot din ng isang magandang kwento. Sa buhay, maraming tao ang nakapaligid sa atin, pero hindi lahat mayroong magandang hangarin. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga taong papasukin sa ating buhay at sa mga taong ituturing nating kaibigan. Dahil marami ang nagbabalat kayo lamang at naghihintay ng tamang oras para tayo ay sakmalin. Wakas.